Itok mo yan. Merry Christmas, partner. Merry Christmas party. Oo, Merry Christmas. At ganoon din kay Merry Christmas sa ating mga listeners, siyempre. Yes, Sa viewers. mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, Merry Christmas sa ating panauhin. Yes, oo. Ang magaling na pastora. Pastora Jenny. No? Hello, Pastora. Hello sa How are inyong you? dalawa. Uy, so fresh. Yeah. Yes, Merry Christmas. Merry Yes, Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas sa ating tatlo. Oo, oo. Partner, nandito tayo ngayon para pag-usapan talaga yung kailangan natin wisdom ni Pastora tungkol kung ano ba talagang kahulugan ng Pasko sa pananaw ng mga Kristiyano. Pero bago yon, kayo muna tatanungin ko. Ano ang inyong perspective sa Pasko? O partner. ikaw, Francian. Partner, Ladies first. ladies first. Oh, ladies first. Ano ang iyong perspective sa Paskohan? Well, Pasko. yeah, I'll be honest. Alam niyo naman ako, talagang what you see is what you get sa akin. Talagang Yes. wala na akong tinatago sa buhay ko. Before, syempre, iba ang kahulugan. Talaga, kahit love life, wala kang tinatago sa Hindi, akin. deklarado na, di ba? Sure ka, sure? Hindi pa lang detalyado. Ganun. Ganun eh. Abay, Ikaw, Beshi, ha? Oh, sagutin mo tayo ni Pastora. sige. sagutin ko. Sige. Oh, yun. Ito si Pastora eh. O, ginugulo ako nito. Anyway, yun nga po. Noon, iba sa akin ang kahulugan ng Pasko. Actually, ayaw ko tong season na to. Bakit? Noon. Oh, partner, Depressive before, ba? Bago ako na-transform, bago na ni Jesus, iba, nalulungkot ako pag ganito kasi marami akong wala sa buhay, di ba? Malungkot ako pag Christmas Eve, pag New Year's Eve. Actually, ito yung pinaka-ayaw kong Pasko. Depressive sa ito. Yes, oo. But, actually, nung bata ako, masaya, ganyan. Pero nung dumating ako sa point na merong situation sa life ko na, well, anyway, hindi yun ang ating topic ngayon. Iba, nalungkot ako. Pero ngayon, salamat kay Lord. Salamat talaga dahil may Pasko. Otherwise, yun pala yun. Kung walang Pasko, siguro nagmumukmuk pa ako. Salamat dahil pinaunawa niya sa akin ang tunay na kahulugan ng Pasko sa pamamagitan ng yung mga pains na naranasan ko. At kung wala yon, hindi ko alam ngayon ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sa ngayon talagang, sa totoo lang, yung Merry Christmas, every time na ibubuka ng bibig ko yun, it's really merry para Yes. sa akin kapag Pasko. Ayan, Pastora! Yes. O, ikaw naman. Pastora, may hugot pa. At natutuwa ako kay partner. Through her experience, Yeah. na-realize niya kung ano ibig sabihin ng Pasko. Pain and experience. Partner, I'm very happy for you, partner. Thank you, partner. Para sa akin, ang totoong kahulugan ng Pasko ay hindi siya material thing eh. Ang sa akin ng Pasko ay pinapakita mo yung pagmamahal, no? Compassion and unity. Yes. No? Diyan pumapasok yung pagbibigayan, sharing. Diba? Para sa akin, yan ang totoong meaning ng Pasko. Yeah. Karaniwan na. Pero sa mga bata, no? Ang Pasko sa kanila si Santa Claus eh. Di ba? Parang nakikita ko nga sa mga bahay yung parang umaakit sa hagdan si Santa Claus. Di ba yan? Yung parang marami siyang dalang mga regalo. Oo. Pero, teka muna, kayong partner, naalala ko, may nakita ba kayo sa Facebook na si Jesus at saka si Santa Claus? Wala. Wala, oh. Ayun. Si Santa Claus, maraming dalang regalo. Tapos si Jesus, isang cross lang. Sabi ni Jesus kay Santa Claus, ano yung mga dala mo? Sabi niya, mga regalo to, sapat na siguro to sa mga bata. Oo. Sabi niya, ikaw, anong dala mo? Cross lang ang dala ni Jesus, pero sapat sa bawat isa. O, di ba? Kasi, ang material na bagay nauubos, nawawala. Di ba ikaw pag may bilong kang bagong bili ng gamit, di ba parang gusto mo, himasin lagi, tignan lagi, di ba? Pero mga about 6 months, nasa na yung gamit na yun? Temporary. Wala na. Ikaw, di ba ganun din? Yes, o luma na, ayoko na nga eh. Ayaw mo na, di ba? Yes. So lahat ng bagay naluluma pala. Yung regalo na yan, pansamantala. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Christmas? But this is the most wonderful time of the year. Siyempre, Di ba may... kaya kanta nga eh. Yes! Most wonderful time of the year.
di ba? Kasi masaya lahat, may party, ang mga bahay talagang. May banding. Oo, tsaka ang mga bahay, ito, katulad na dito, may mga Daming decoration. decoration sa mga department store, mga tradition ng reunion, di ba? Talagang ang saya ng Christmas eh. Parang kailangan merong exchange gift. No? Pero minsan, sa sobrang saya natin, nalilimutan natin talaga kung sino yung may birthday. Birthday mo ba? Hindi. Birthday mo ba? Hindi rin. Hindi ko rin October birthday. ako eh. Hindi mo rin birthday, di ba? Yes. Sino may birthday? Si Jesus. Pero ang saya-saya nating lahat, nawawala na yung tunay na kahulugan ng Christmas. Kaya nga, alam natin yung origin ng Christmas. Di ba? Alam natin lahat yan, yung pagkapanganak ng Mesyas, pinanganak sa sabsaban, yung gano'n. Hindi ba, meron pa nga tayo. Pinuntahan ng 3 hari. Belen. Oo, sabi nila 3 hari. Pero sa Bible kasi, Tatlong 3 wise Wise men. Oo. May dala-dala sila mga gifts. Parang pinapakita doon na yung wise men, hindi basta naniniwala yan. Kasi alam nila yung prophecy. Na, for unto us a child is born, unto us a child is given. Di ba? So alam nila, yung kapinuntahan nila, even the shepherds, di ba? Pinuntahan nila. Pero alam niyo ba, na ang Pasko hindi talaga December 25. Unang-una, that time, sobrang lamig. At saka may mga snow. Pero hindi pwedeng ipanganak sa snow. Tsaka yung mga shepherd, hindi pwedeng magpastol. So, ang tanong nila, sabi nung iba, it's a pagan practice. Sabi nung iba, kaya yung ibang religion na hindi hindi sila nagsa-celebrate ng Christmas. Kasi hindi naman daw talaga Christmas time. Actually, yung time, alam niyo, hindi importante yon. Hindi importante kung anong araw man ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ang importante that we celebrate His goodness to us. Yun ang importante. Di ba? Yes, pa. Kasi ang hirap eh, no? Parang pag masyado ka naging, maging, Stricto. at saka masyadong sinasabi mo na legalistic ka. By the book, sa book. Oh, by the book. Wala ka na maaalala kahit ano. Kasi unang-una, mga taga-tribo, kasi meron kaming, church sa tribe, no? Wala silang birth certificate. Hindi nila alam kailan sila pinanganak. Pero ang maganda, pinanganak sila. Ganon din yon. So, ang meaning ng Christmas, hindi about the date, hindi about yung dapat pinanganak sa isang Hospital. marangya na di ba? Kasi hari nga ang hinihintay nila. Sa Sabado. Pero makikita mo, yung spirit ng Christmas means humbleness. Humility. Yes, humility. Yung birth ni Jesus at saka yung meaning ng Christmas, sabi nga dun sa Isaiah, 9:6 and 7, for us, a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, and on the throne of David, over his kingdom, to establish it and to uphold it. Ang daming sasabi, naku, ang gobyerno natin, ganito. Wala po kasing perfect na tao. Totoo naman. Walang perfect na government. Only Jesus is the perfect man and God. Kaya sa kanyang mga balikat, talagang ilalagay yung government, yung paghahari. Pero kaya gusto yung sabihin. So, ang tatanungin ko doon, Pastora, so, yan po, more or less, based sa kinukwento sa atin, sa karunungan, sinishare sa atin ni Pastora Jenny, ang true meaning ng Pasko. Now, ang tanong ko ngayon, so, sa situation natin ngayon sa mundo, paano natin unti-unting maipapaliwanag, maipapaunawa sa mga kababayan natin yung tunay na kahulugan ng Pasko? Yes. Kasi sa nakikita natin ngayon, parang pa-fade na siya ng pa-fade. Yes, At oo. ngayon nga, di ba, yung Christmas, di ba, nilalagay na X-Christ, di ba? Minsan pag X-Mass, gano'n, nawawala. So, paano po sa tingin niyo? Naalala ko yung word na Xmas. Hindi ba ang X sa algebra, unknown? Ano? Marami talaga unknown sa kanila ang Christmas. Ang Mas ay Master and Savior. Ang Mass. Okay. So, ibig sabihin, ang X, hindi nila alam kung sino Master nila and Savior nila. Kaya pala mali yung pagbati mo ng Christmas na Yes. X-Mas. Ibig sabihin, unknown unknown pa ang Master and Savior mo, di ba? Yeah. When Jesus came, He also left us with the gift of salvation. Nang dumating si Jesus sa atin, dumating na yung salvation sa atin. Kasi there's no such perfect man eh.
Nung sa Old Testament, gusto ko ipaliwanag ito ng konti. Sa Old Testament kasi, pagka pupunta ka sa sanctuary nila o sa tabernacle, kailangan ng hayop para doon sa kasalanan mo. Parang bawa. Nag-aalay. Oo, nag-aalay ka. Papatay yung hayop, tapos yung dugo, titigis ko, tinatakpan lang. It's just a shadow. Tinatakpan lang yung kasalanan. But when Jesus came to us, and nag-shed siya ng blood sa atin, o sa Tagalog ay nagbubo ng dugo para sa atin, para linisin ang kasalanan na once and for all. Minsan lang at para sa lahat. Kaya, nang dumating siya, ang iniwan niya agad sa atin, salvation. Iyon ang importante sa Christmas, yung kaligtasan natin. Kasi siya yung perfect man and God. Wala nang perfect. Ikaw perfect ka ba? Ay, hindi. Ikaw perfect ka? Hindi. Hindi ako perfect. Nobody's perfect. Kaya nga, walang nakaabot sa glory ng Panginoon. At isa lang. Hindi ba alam naman natin na si Mary ay nagsabi ang anghel sa kanya na siya ang magluluwal ng tagapagligtas. Born of a Virgin Mary. So, ibig sabihin, hindi siya na-touch man lang ni Joseph. Kaya kung para po sa kaalaman ng lahat, si Joseph po dapat magba-back out na nun. Kasi sa kanila, nabuntis siya. it's abomination. Karumal-dumal sa kanila yon. Ngayon, alam na, pag nabuntis, parang wala na yun. Pero sa kanila, hindi pwede yung ganon. Tatakbuhan sana ni Joseph. Pero na naginip si Joseph at nagsalita ang anghel sa kanya, ang mapapangasawa mo, si Maria, ay maglilihi sa banal na espiritu at iluluwal niya ang tagapagligtas. So, hindi iniwan ni Joseph. Kahit alam niya na gano'n. So, kahit man naman ikaw ba, pag may lumabas sa iyo, ang sabihin, Aida, iluluwal mo ang tagapagligtas. Di naman ako, wala pa naman akong boyfriend eh. Di ba? Ang sakit nun. Yes. Pero, sabi nila, ano nangyari yan? Pag tinignan niyo po ang Book of Luke, sasabihin na, nothing is impossible with God and nothing is too hard for Him. Amen. Alam mo ba na hindi, sabi nila, di may kasalanan din si Jesus kasi nakaduktong yung puso niya kay Maria. Di ba? Hindi po. Galing, ano? Yun yung hiwaga doon. Yun yung hiwaga doon. Inilagay lang talaga si Jesus doon sa Ng Holy sinapupunan. Spirit. Oo. Tapos inilabas siya na talagang, alam mo yun, parang wala nangyari. Ganun, sabi nila, imposible. Wala naman imposible sa Diyos. Mundo nga, ginawa niya. Di ba? True. Ikaw nga, ginawa. Ikaw. True. Ako rin, no? So yun po yung sana slowly maunawaan ng mga Yes, tao. oo. Yung salvation na iniwan sa atin. Okay. Bakit? Kasi from the birth, tapos sa paglaki ni Jesus, makikita mo, ano lang siya nang siya ay nag-ministry sa atin, 3.5 years lang. Nag-start siya 30 years old. Pero siya lumalaki with wisdom and stature, sabi sa Book of Luke. Tapos biglang, nag-30 years old na, doon na nagsimula ang ministry niya. 3.5 years lang siya na kinausap yung mga alagad. At dahil alam niya, malapit na yung panahon niya na siya ay ipapako sa krus at iaalay niya yung buhay niya para sa atin. Grabe, no? From being a king, bumaba dito, being a servant, tapos hanggang sa namatay siya. That time po kasi, sa Roman Empire, that time, kasi Roman Empire yun. Oo, Roman Empire. Pagka pinako sa krus, ibig sabihin, criminal ka. Mortal sin, parang gano'n. Yes, you are a criminal. Kaya nga may dalawa pang criminal sa both sides niyan. You are a criminal. Kaya lahat ng shame, nakikita natin may damit si Christ, di ba? Meron pa dito. Sa totoo pong history, wala silang damit lahat. Lahat ng shame, lahat ng kahihiyan, kinuha niya. Lahat ng kasalanan natin, kinuha niya. Kaya nga unang-unang sinabi niya, Father, forgive them. Di ba? Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo, hindi natin alam ang ginagawa natin. Kasi parang ang bait-bait natin, pero totoo, konti tayong kasalbayan, di ba? It's only Jesus can save us. At yun yung meaning ng Christmas. Nang dumating siya, ang salvation ay dumating sa atin. That's why may two kinds of people. The one who reject and the one who accept. Sabi nung isa, di ba? Kung talagang ikaw si Jesus, bumaba ka dyan, ligtas mo kami at bumaba ka dyan. Di ba? Isa. At yung isa naman sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa paraiso. Sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita. O, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang kadali mag-accept kay Jesus. Yes. Ganun kadali, pero marami nagre-reject.
Kaya kung sino man ang nanonood ngayon at nakakarinig sa amin, this is the time to accept Jesus Christ as your Master and your Savior in life. Parang ganito, siya na ang maging driver ng buhay natin. Hindi na tayo. Amen. La partner, sa maiksing kapanayam natin kay Pastora na yung totoo, lumabas yung totoong meaning ng pastor, ng Christmas. So, ito pala ay pagmamahalan, kapatawaran. Unconditional love. Yeah, kapatawaran. So, sa mga nakikinig dyan, napakaganda ng binahagi ni Pastora Jenny sa ating lahat. Oo nga, partner. Pero gusto ko lamang dagdagan pa na yung para mas maikintal pa ng tuloy-tuloy, para hindi na mapawi, no? Sabihin, ano ang dapat gawin ng isang tao ngayon? Yes. Oo, kasi siyempre, hindi niya, sabi nga, di ba, madali naman i-accept lang, di ba? But ang sabi nga ni Pastora, may nagre-reject pa rin. At ang malungkot, mas maraming nagre-reject kaysa tumatanggap sa kanya. So, kung isa ngayong nanonood, gusto niyang tanggapin, pero nahihirapan siya. Anong dapat niyang ipag-pray or gawing step? Okay. Ang una po, gusto ko i-share sa inyo yung verse. John 3:16. That is the theme of the Bible, love. And that is the verse in the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Pag tinanong ko po kayo kung lahat ng tao ay anak ng Diyos, malamang sasabihin niyo po, opo. Lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi lahat po ay anak ng Diyos. Ang sabi sa John 1:12, ang lahat ng sa Kanya'y tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, naku, kung anak tayo ng Diyos, syempre, ikaw pag may anak, di ba, pag may hinihiling sa'yo, bibigay mo. Kung anak tayo ng Diyos, ano man ang hilingin natin, sabi nga sa John chapter 15. Yes. Di ba? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given unto you. Sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, madali pong tanggapin ng Panginoon. It's just a prayer away from God. Alam mo na, yun lang ang ating yung prayer. Kaya nga sabi sa Romans, sabi niya, kung ipapahayag ng yung bibig, ibig sabihin, i-renounce mo na si Jesus ay yung tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Ganun lang kadali pala. Communication. At Panginoon. Ganun lang, oo, ganun lang kadali. At tatanggapin mo na si Jesus ay Panginoon ng iyong buhay. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, there's no condemnation through Christ Jesus. Ano man ang naging kasalanan mo, maliit man o malaki, mawawala yung guilt sa yung damdamin. Bakit? Kasi there's no condemnation through Christ Jesus. You mentioned dalawa, no? Lord and Savior. Yes. Ang nagiging concentration kasi ng karamihan sa Savior mga tao, lang. nagiging Savior, niligtas ka. Pero binanggit mo yung Panginoon. Paano ba natin aakapin yung pagiging Panginoon? Yeah. Paano- Pag naalala niyo ba yung sabi nung siya ay nagtuturo at dumating yung mga alagad, tapos dumating yung mga kapatid niya, sa laman in flesh. In flesh. Sabi niya, nandito yung mga kapatid niyo. Sabi mo, sino ang aking mga kapatid? Ang lahat ng gumagawa ng aking kalooban, yon ang aking mga kapatid. So, ibig sabihin pala, pag sinabing Lord, yung lahat ng kalooban ng Panginoon. Paano malalaman ang kalooban ng Panginoon? Read the Bible. The Bible is the foundation ng ating buhay. Siya rin yung author and finisher ng ating faith. Siya rin yung nagsimula ng buhay natin at siya rin yung magtatapos. Kaya ang Bible, lahat yan, may kasagutan yan Pagbabasahin mo lang lahat. Sabi ko nga, nung hindi ko pa masyadong nababasa ang Bible dahil nung araw, akala ko ang Bible, textbook. Yung pag may assignment kami, kung tinitingnan ko lang, yun ang alam ko. But when I received Jesus Christ as my Lord and Savior, ito ko nakita, ito pala ang word ng God, ito pala yung way ko, ito pala yung susundin ko. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Ito pala yun. Pag Lord, i-direct ka na ni Lord kung ano yung way mo. Kasi you trust the Lord. Yun yung Panginoon. Yun yung Lordship na tinatawag. Ayun, ako, ang ganda-ganda, Ang ganda, Pastora. oo. Oo, the trouble with hello is goodbye. Parang kung pwede lang, hindi maputol. Yes, Pero oo. sumisenyas ng ating Director. ating director na kailangan na natin i-wind up yung ating discussion. Alam ko si Yeah. partner may mga tanong pa. Pero kailangan, ako din meron pa. Pero
sa mga susunod na pagkakataon, Councilor Jen. But, sige po, lastly, ano po yung... Mababahagi. Take it. Sa mga nakinig po at nanood sa amin, napakaganda po ng kahulugan ng Christmas. Una, Christ, Master and Savior. Gawin po nating Panginoon ang ating buhay, si Jesus, at gawin po nating tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Ang sabi nga sa Efeso 2:8, huwag po nating akalain na ang ating mabubuting gawa makapagliligtas sa atin sapagkat hindi po tayo pwedeng magmayabang sa ating pumang ginawa. Tanging si Kristo lamang ang kaligtasan at yun po ang tunay na kahulugan ng Christmas. Dumating sa atin ang tagapagligtas at mamumuhay sa atin hanggang sa kabilang buhay. So lovely. Yeah, very well said, Pastora. Napaka-sarap pakinggan. Yes, no? Napakasarap pakinggan. Tama, partner. I agree. Naku, Pastora Jen, maraming salamat po sa inyong ibinahagi. And we're hoping and praying na kumintal po sa ating mga puso at isipan yung mga ibinahaging karunungan sa atin ngayong umaga ni Pastora Jenny. Sobrang napapanahon po. Talagang hindi ko pwedeng paligtasin yung namin partner. Yes. Oo, na maibahagi po. At kumbaga, maging instrumento kami ni partner, yung aming programang Balitang Good Vibes, na maikalat sa buong daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, kung ano yung the best ever good news, the best ever na good vibes, di ba partner? At yun po ay ang, yun nga, yung salita ng Diyos, yung pagdating sa mundo ni Jesus Christ. Amen. Kaya meron tayo ngayon, Pasko. Oh, Merry Christmas, Pastor Merry Jen! Christmas! Pastora, Merry Christmas po. Pastora. Merry Christmas! Ayan, partner. Sige po. God bless you. Babalik pa po ang programang nagpapagaan ng umaga. Yes, ang balitang good vibes.